Naniniwala ang isang dating punong maestrado na kayang solusyonan ng pagbabago sa saligang batas ang matagal ng problema ng bansa sa kahirapan. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Sa gitna ng pagtatalo kung anong paraan ang dapat gamitin sa pagbabago ng konstitusyon, ang mas mahalagang tanong ay kung ito ba ay magiging solusyon sa kahirapan ng marami sa ating mga kababayan. Sigurado hindi. Ganun din. Walang pakialam yung konstitusyon sa kahirapan. Hindi ko rin masabi. Depende rin sa mga politikong nakaupo. Kasi sabi nila, pag papalitan yung institusyon, yung yung pondo, imbis centralized, i-distribute sa mga provinces ba. Kung si retired Chief Justice Renato Puno ang tatanungin, isa ang problema sa kahirapan sa mabibigyan ng solusyon kapag binago ang saligang batas. Sa palagay ko, malaking magagawa niyang pagbabago ng konstitusyon para maahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Sa ilalim ng 1987 Constitution, nakalista sa ilalim ng tinatawag na Bill of Rights ang mga karapatan ng taong bayan na obligasyong ibigay at pangalagaan ng pamahalaan. Ilan sa mga ito ang karapatang mabuhay, karapatan sa pagmamay-ari, karapatan sa pantay na pagtrato ng batas at karapatan na malayang makapaglakbay. Ngunit hindi kasama rito ang mga batayang karapatan ng mahihirap o ang tinatawag na socio-economic rights, gaya ng karapatan sa edukasyon, kalusugan, pabahay at hanap buhay. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ito bang socio-economic rights ng mga mahihirap nandun sa Bill of Rights? Wala. Ibang section yan. Ang gusto sabihin, yung socio-economic rights, rights ng mahihirap cannot be demanded from the government. Kaya't kung babaguhin ang konstitusyon at ilalagay sa Bill of Rights ang mga karapatang ito ng mahihirap, malaki ang magagawa nito upang mabigyan sila ng pagkakataon na makaahon sa kahirapan. Ang importante sa mahirap, yung tinatawag natin socio-economic rights. Yan ang mga right to education, right to health, right to housing, at yung iba pa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.